pala simbahan eh. Merong ang daming bunga ng mga mungganilo. Ito yung unang bahay. Dito daw yung registration area. Ito yung check-in. Guest sa second floor. Yan yung check-in. In Cafe Mariven po, the reception. Dito ma'am sa copy po ng Mapcho, Quezon, New Manila po ang nakalagay. Ito na po sa inyo. Saan? Opo. Then yung private car po natin, balik na lang po sa entrance, dyan nandito po yung parking lot natin. Sa loob po, ang magiging mode of transportation natin is jeepney na po. Free of charge naman na po siya for half and half of po. Yung jeepney po natin, nag-roam around inside, continuously lang po. Paparahin lang po natin sila. Ayan po. Bali, ayan ma'am, pagpasok po natin, nakasakay po tayo sa jeepney. Ito po yung beach area natin, 6 a.m. to 6 p.m. po, pwede po kayo mag-swim. Pwede you can stay in the shore naman po until 11 p.m. Dahil yung breakfast po natin for tomorrow, yung breakfast po natin for tomorrow dito po sa HTO, Hotel de Oriente po, sa ground floor lang po, Binondo. 7 a.m. to 10 a.m. po siya. Then sa pool area po, 8 a.m. to 8 p.m. naman po siya. Then sa walking guided tour naman po, kay Casa Binyan lang po, sa kabilang side po. Ngayong araw po, ang next na po natin po is after lunch na po. Dahil ongoing na po yung 11:30 na last batch po ng morning. After lunch po, meron pa po 1:30, 2:30, 3:30, and 4:30 po. Kung ano pong prefer time nyo po, okay lang naman. Kung gusto nyo po for tomorrow na lang, ang earliest po nila is 8:30. Then every hour po ulit. 8:30, 9:30, 10:30, and 11:30. Ito rin po siya sa Casa Binyan. No need for reservation po. Proceed lang po kay Casa Binyan. Dito po tayo may meet ni tour guide and iikot po tayo ni tour guide dito po sa ating heritage area. For 1 hour and 30 minutes po siya. Then kung gusto niyo po ng additional activities, punta lang po tayo kay Casa Lubao. Ito po ang ating activity center. Dito po ang mga rentals ng Balsa Ride, Calesa Ride. Dito lang po yan. 8:30 to 5 p.m. po sila open. Yun lang po. Ito ma'am. Yung church nyo, ano Yung oras? church ma'am, ito po. Ano oras yung Ngayon, mass ma'am, ng Sunday? 10:30. Ngayon, Sunday. Opo. Ay, And Sunday bukas Bukas, ma'am pala. Opo, 10:30. 10:30 po. Okay. Tapos, day tour guest. Ito yung taas. Oh, kasabay pala na. Ito yung day view. Kung magbibot dito guys. Hi guys, welcome to Las Casas.
Sumakay kami ng jeep dahil lunchtime na. Nagpababa kami dito sa kusina ni Nanay Maria. Kusina ni Nanay Maria. Diyan kami kakain ng lunch. Dito siya banda. Sabihin niyo lang sa jeepney kung saan kayo bababa guys. Ibababa niya kayo. Diba? 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 Ayaw mo na niya sombrero. Okay, let's go and eat lunch. And later, mag-walking tour na kami. Sa ating sino aking mahal, ikaw ang aking mahal. My dreams have kisses 1,000 times. Sometimes see back for your time and time again. How much I gave. Sometimes I hello. Video lang. Yan. Start na ng walking tour. Magandang tanghali sa inyo lahat. Good afternoon. At muli po maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Ang ngalan ko po ay Kate at ako po ang inyong magiging gabay sa paglalakbay o tour guide for today. At sasamahan ko po kayo maglibot dito sa resort. Ngunit bago po yun, bigyan ko lamang po kayo ng konting impormasyon tungkol sa lugar. Sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar ay mga salitang Espanyol, ibig sabihin po sa Tagalog, mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. Acuzar po yung apelido ng may-ari, yung Acuzar family ng New San Jose Builders. Yung New San Jose Builders, isa po silang construction company dito sa Pilipinas. Sila rin po yung gumawa ng Pilipinas. So, nagsimula po silang mangolekta ng mga sinaunang bahay in the year 2000. Pero ito po resort na buksan lamang po sa publiko year 2010. O kaya, 10 taong ginawa, 15 taon na pong bukas sa publiko. So, bakit po inabot ng 10 taon? Kasi po, yung mga bahay nating lilibutin at tatalakayin ay mga orihinal na bahay na inilipat dito. Bawat bahay, pinag-aralang mabuti, bawat parte, minarkahan, kinuhanan ng larawan, at patapos po yung masusing pag-aaral sa bahay, babaklasin na po ito pa isa-isa. Piece by piece, plank by plank, column by column. Then after that, kapag natibag na po yung kabuuan ng bahay, ililipat po dito yung natibag na parte at bubuin muli base sa kanyang original na istruktura at disenyo. Kumbaga, para po silang bumubuo ng 3D jigsaw puzzle. Kaya po inabot ng 10 years. Sa ngayon, meron na po kaming 63 bahay or 63 houses,
41 po sa kanila original, and then yung remaining 22 houses, kombinasyon po ng mga replica at archival houses. But don't worry, for this tour, meron na po tayong 4 na bahay na bibisitahin. Yan, Laguna. So isang bahay lang po ito from this side, dito, sa Binyan. dito sa gilid. Isang malaking bahay po ito na naitayo way back in 1700 sa pagmamayari Sa tayo, Pinalayas. Kinulong lang po muna, no? Ito po yung kwarto. Later, mag-15 minutes po para tingnan niya. Nakakatok na ganyan. Sisilipin nung may-ari ko sila yung bisita through the peephole. Pag gusto niyo papasukin yung bisita, meron siyang hihilahing lubid konektado dito sa pintuan kusa na itong bubukas. Ngayon, pag ayaw papasukin yung bisita, binubusan po ng tubig, minsan ihi para umalis through that peephole. Okay? So again, original part of the house po yung CCTV natin. Talagang meron po siya niyan kasi nga po, ang laki ng bahay. Dito po sinusok-sok yung mga tasa, baso, upang matuyo. Dito po sinasalansan yung mga plato. Ang tawag po dito sa sinaunang lababo ay banggera or banggerahan. Sige mag-sentence ka mamaya. So, banggera or banggerahan. In some areas, they also call it paminggalan. Okay? So, sa ilalim po nitong banggera, mapansin niyo, meron tayong maliit na bintana. Ang tawag naman po dito, ventanilla. Para po sa ventilasyon ng hangin sa loob ng bahay. At doon po, kung halimbawa merong parada o prosesyon sa labas ng bahay, yung mga bata, dito po sumisilip upang manood. Kasi kung mapapansin niyo po yung mga bintana nitong bahay, medyo malaki. So, delikado po pag dumungan. So, sa ngayon na unang palapag ng bahay, nandiyan po yung isang restaurant namin, Filipino restaurant, Kusina ni Nanay Maria. Si Nanay Maria, nanay po yun ni Mr. Acuzar, yung may-ari ng resort. So, nagbahagi siya ng ilan sa kanyang mga Filipino recipes. Kung kaya't, ang sinuserve po dyan, Filipino dish and sa Asian cuisine. And open po siya today from 12 noon to 4 p.m. para po sa lunch. Pero mamayang gabi po, 6 p.m. to 10 p.m. Ito pong area na to, meron tayong ihaw-ihaw. Okay? ito yung ihaw-ihaw. Sa ibang pamilya, literal na alipin po. And as I said, ito po, yung volada, dito lang po sila maaaring dumaan. Mamaya po mapapansin nyo kung saan tayo pumasok, doon din tayo lalabas. Isa lang po yung pintuan dahil yung volada po na ito nakataikot po sa buong bahay. Okay? Again, lahat po ng gamit sa loob, parte po yan ang anti-connection Ito ng yung Acuzar family. volada. So yung PEs and Ano nga yung volada? Dito, para sa mga aliping sanggigilid. Sa gilid. Diretso po ulit tayo dito. Sa volada. Sanggigilid lang sila dumanhan. Aliping sanggigilid. Bilisan nyo mga aliping sanggigilid. Again, plancha po siya. Halimbawa, meron kayong saya or barong, yun po yung typical na kasuotan noon. Halimbawa, saya. Yung saya, katulad po ng skirt na suot ko ngayon. So, halimbawa, may saya. Irarolyo po dito or ipapaikot. Pabilog po ito, no? So, pagkarolyo mo ng saya or ng anumang damit, ipapatong mo itong isang kahoy. And then, meron pong butas dito sa gilid para sa kanang paa. And then, kaliwa ganito. So, ganito po yung pamamalansya nung araw. And, so, halimbawa po yung may-ari, meron siyang, yung amo, may pupunta siyang event or okasyon, ibin. Kasi pag ito po yung plancha nyo, isang pirasong damit, inaabot po ng 4 na oras. Yes, 4 hours, sometimes 5. Kasi nga po, wala pa natin. So, ito po ang tal. So, ito, hindi po siya upuan, kneeler or luhuran. Makinilya, ventilador, baul, and then, how about this one? Any idea po, ano pong nilalagay dito ng araw? Ito po ay lagayan ng... Ano sir? Damit, yes. Ito po yung sinaunang paleta. So, before po if you're going to travel or if you're going to Manila, ito po yung sinaunang paleta. Ito yung bed noon, walang mattress, walang foam, but usually meron tayong arinola under the bed. So, ang materials po dito sa tin, yung ngayon kasi yung arinola po ngayon ay tin gawa sa plastic, so mas malaki. Pero noon, ganito lang siya kaliit. Ganito lang siya kaliit. Ang tawag po ay arinola yan. Gawa siya sa tin. Okay? In some areas, I think yung sa tin, ginagamit po siya sa plato, taas yung pangkape, meron pa rin. In this case,
sa Arenola. Okay? Dalawa yung kubeta or dalawa yung butas nitong ating palikuran. Any idea po bakit dalawa yung kubeta instead of one? Isa sa iyan. Wiwi, tsaka ano po? Pupo. Okay. Okay. So, nung araw po kasi, ang pagdating po ng Casillas, parang ano po siya, bonding ng mga Pilipino. Ibig sabihin po, sabay na pupupo, sabay na wiwiwi. And actually, may kasabihan pa po nung araw, ang sabi po nila, the couple that poops together. Actually po, ang reason behind it, kasi po nung araw, yung paligod, basta yung banyo noon, hindi po siya kasama sa istruktura ng bahay. Nasa labas po siya, separated from the house. Usually malapit sa ilog, para diretso na sa ilog. Ngayon, medyo malayo. Bawat bahay may damdamin at karakter, may pera sa bulok, sa pagkalinga sa ating kalikasan at kapaligiran. So muli po, ngalan ko po ay Kate. Thank you so much po for joining the tour. Sana po nag-enjoy kayo. 1896, had confession before taking the Holy Communion, took his last breakfast at 5:30 a.m. and even had the time to write 2 letters, one for his family, while the other letter was for his brother Pasiano. This was also the time when his wife, Josephine Bracken, and his sister Josefa arrived and bade farewell to Rizal. A day before his execution, Dr. Jose Rizal was visited by his mother, Teodora Alonso, sisters Lucia, Josefa, Trinidad, Maria, and Narcisa, and 2 nephews. Rizal told Trinidad that there was
Basyang ay isang lalaki. Ang pangalan niya, anong pangalan niya? Severino. Severino. Nagkukwento si Lola Basyang about sa mga aswang. Ayun yung mga tikwalang. Itong tulay na to, ang tawag dito, Lola Basyang. Bridge. Kulay ni Lola Basha. Tulay ni Lola Basyang. Later papakita namin yung night view dito. Si Lola Basyang. Here, lakan-lakan by the bay. Yung dagat. Ito yung mga rooms and hotels na seaside. Pero mga ano yan, mga pang groups. Doon kami sa Escolta. Yung mga ano lang, couple. Already 6 p.m. Hello. Hey! Ito dumadaan yung train. Yung tram. Saka yung jeep. Yan, jeep. Mga sinasakyan namin. Ito pang isang jeep. Ayun yung isang jeep. Sino yung jeep? Umulog ka dyan. Nakasabit pa. Pinoy na Pinoy. Ang ganda oh. Ganito ang view kapag 6 p.m. ng tapos yan yung view ko. May kumakain. Doon tayo sa gilid ng dagat. Pakita natin yung dagat dito. Dito lang yan. Diyan tayo dyan. Maligo tayo dyan, Marco. Lalakad na kami guys. Papunta doon sa kasi may cultural show doon sa malapit doon sa Escolta. Doon kami naka-stay. Yun yung room namin. Balik na kami kasi tapos na yung sunset. Yun o. Wala na. Yun yung dagat. Marami pang tao. Mga nagsiswimming pa. Pero yung dagat yung ang swimming time is from 8 a.m. to 6 p.m. sa mga naka-check-in. Tapos dun sa pool 8 a.m. hanggang 8 p.m. naman. Para lang din sa mga naka-check-in din daw yun. So kung day tour, hindi kayo makakapag-swimming. Yun. Tapos mayroon din naman mga doon lifeguards.
na nagbabantay. Yun. Lakad. Pagod sa walking tour kanina. Ano yung kasama ko? Pagod. Kain ng kain. Guys, we're going to eat dinner at Italian restaurant. Italian ba yun? Something like that. Dito yan, malapit sa church. Yan, yung ano, La Bella. Tama ba? La Bella. Going to eat at La Bella. Ano gusto mong kainin? Pizza. Ayan, pasta. This is the night view. Oh,
night view dito, guys. Ayan na yung night view ng tulay ni Lola Basyang. Diba? Yan yung tulay ni Lola Basyang. Tapos, dito yung plaza. Ano nga ang pangalan ng plaza na to? Ha? Burgers yata. Hindi kasi natin dala yung map eh. Lagay ko na lang yung link dyan. Basta yun ang alam ko si Lola Basyang. Tulay ni Lola Basyang. Guardia Civil dito nakamotor. Anong tumatalong-talong yung mga isda? Saan? Music pa dun. Ay, baka dun sa beach, no? Yung may pa dinner doon. Ito yung night view naman dito na side. Uy, may mukha. May party-party dun oh. Star City dun. Saan? Ayun sa langit yung mga ganun. Kanino nga tong mga mukha dito? Ay, hindi ito sinabi, no? Hindi kasi nasama to sa tour. Ayan, ang ganda dito. Good morning, guys! Dito kami sa tabing dagat. Tapos, malapit dito yung Binondo Hall. Dito kami magbe-breakfast. Yung Binondo Hall, guys, dito kakain yung mga guests na naka-check-in from 7 a.m. to 10 a.m. So, let's go! Rotos. Kasama ko exciting. Saan tayo?
siya.